IT. Ngayon, kahapon, so discuss tayo about sa forward lookup zone and reverse lookup zone. So ginawa natin doon both this domain controller and the file server. Ngayon, sa presentation ko ngayon dito is gagawa na naman tayo ng OU. So ito yung mga objects from the server side, organizational units. So yung hierarchy natin, instead kung mapapansin nyo yesterday, yung default niya is naka-separate. So, meron siyang folders doon na nakalagay na agad computers and then also users. So, ngayon, yung format natin, ganito yung organizational format natin. So, from zilua.local or .com, meron tayong OUs. So, ito yung mga parang folders niya. So, i-group natin siya by department. And then example, meron tayong department for administration. So, yung users na yon is should be part of that administrations. OU. Example, like that. So, mostly, ang ginagawa namin doon sa trabaho ko, so based on my experience, gumagawa kami ng OU, example, zilua.com. And then under this OU, merong dalawang organizational units then ng users and computers. Tapos, pagkatapos doon, every OUs ng users, maggagawa kami doon ng groups. Ganun yung structural namin. So, ganun yung best practices based namin, ang engineer namin doon na nag-work. So, yung sa atin naman dito, pwede nyo ganito yung magiging structure niya. So, example, yung OUs ng administration, department, ganito lang yan. So, pwede din to. So, ang sa akin, ang sa structure lang namin doon is binukod namin yung all users but nag-create kami ng different security groups. Yung security groups naman, kasi yung security groups, example, meron kayong file server ng naka by folder. So, hindi mo naman pwedeng i-add yung users na yon na hindi siya part doon sa department na yon. Kaya ang ginagawa namin, mag-create kami ng security groups based doon sa users department, doon namin siya ilalagay. And then, since mag-create kami ng shared folders, i-add namin yung groups na yon. Kung sino yung belong ng groups na yon, siya yung maka-access the folder na sinishare namin using the network or network drive. So, yun yung magiging structure niya. So, based on this diagram, you can identify na, okay, ganito yung magiging structures ko. And then, in the next video, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng OUs. Very simple. Alright mga ka-IT. And dito tayo ngayon sa domain controller. So, sa ZD01. And then, punta lang kayo dito sa tools. Click nyo lang yung tools. And then, go to the Active Directory Users and Computers. Click nyo lang yan. And then, pwede nyo ring ipin. Tulad nito, naka-highlight siya. Pwede kayong mag-right click and then pin. So, since naka-pin na siya sa akin, ang lalabas is unpin this program. Pero pag hindi pa naka-pin sa inyo, so nakalagay doon is pin this program. Okay? So, i-full screen lang natin to. So, yung binanggit ko kanina, example, ito yung magiging default niya. Meron siyang computers and meron siyang users. So, sa ganitong bagay, ito yung default niya, pero yung structural namin is different. So, ang gagawin natin dito ngayon is mag-right click lang tayo dyan. Right click, and then new, and then hanapin yung organizational unit. Click nyo lang yan. So, ilalagay ko dito ngayon, example, yung domain natin. So, Zilua. So, ganyan. And then, ito okay. So, ito yung magiging OU natin. And then, the parent OU, ang gagawin natin, right click lang tayo dyan. Create tayo ng another OU. So, new OU. Ilalagay natin dito is instead na si computers and users is nakaseparate, ang gagawin natin dyan dito is gawa tayo ng computers. Okay lang natin. And then, click nyo si organizational units and then right click nyo new, and then organizational units again. Lalagyan nyo lang niyang users. Ito okay. And then, so lahat ng users dapat dito para magiging structure. Why? Kasi pag doon na tayo doon na tayo sa series ng group policy, pwede tayo mag-add
na pwede tayo mag-deploy ng policy based dito. So, pag nag-apply tayo ng policy dito, ma-apply niya pati computers and users. Okay, ganun yung magiging structure. Pwede tayo mag-apply ng policy based lang sa computer. So, lahat dito ng computers ma-apply yung policy na yun. And then, as well on the user side. So, pag nag-create tayo ng policy on the user sides, lahat ng users na belong this OU, organizational units, will be applied on that kind of policy. So, ganito yung magiging structure natin. So, since meron na tayong computers, ang unang gagawin lang natin dyan is i-highlight natin yung dalawa. Yan. Pwede natin i-move dito to computers, or pwede natin i-highlight yung dalawa. Control-E nyo lang, right-click, and then there is a move. Click nyo lang move, and then makikita mo dito, Zilua, and then computers, and then hit OK. So yun, pag click mo dito sa computers, andito na yan. The same as user. So since wala pa tayong users nilagay dito, so maglalagay ako ng test users. Example, right-click nyo lang dito sa loob na to, or pwede dito sa taas, sa panel niya. Pag hover mo dito, may lalabas create a new users. Click nyo lang yan, and then example, mag-create tayo ng users Argilo. And then, yung last name niya, lagyan na lang natin na IT. So, yung username niya, lagyan lang natin is lowercase Argilo. And then, next. And then, there's an options. So, ang options niya, user must be changed to at next logon. So, pwede kayo mag-create ng temporary password. And then, pag yung user is nag-login, so, automatic mag-create siya ng new password. So, check lang. And then, user cannot change the password. And then, user never expires. And then, account is disabled. Okay? So, lagay ko lang yung password. The same password sa gagamitin natin since this is tutorial. But in the productions, gamit kayo ng complex password. Okay? And then, next. And then, finish. Okay. So, example, pag click mo sa users, ito yung lalabas ng user. So, ang gagawin natin dyan, kanina, is ni-right-click natin, and then, move. Ngayon, ang gagawin natin, pwede mo siyang i-drag. I-drag mo lang doon sa users na OU. And then, yes. Pagpunta mo dito, ito na yung users niya. Okay? And then, doon sa groups, example, dito sa users, punta kayo dito sa users, pwede kayo dito mag-create ng groups. Example, so mag-create tayo ng groups. Example for these groups, create new, and then group. So, ang groups na to, ilalagay ko ng groups na to is IT admin. And then, since this is global, and then security, group type is security, click nyo lang yan. So, pag i-double check mo to si admin groups, and then check the members, so wala siyang members. So, si users na gusto nyo magiging admin, tapos itong groups na to is bibigyan nyo ng access doon sa folders nyo, sa all folders nyo na ito yung magiging administrator na meron siyang capability na or permission na full access, can read, delete, something like that, everything. And then, click mo lang yung add, and then hanapin mo si Argilo. Type mo lang yung username, and then check names. So, ito yung lalabas niya. And then, click mo lang, okay, apply, and then okay. So, pupunta ka doon sa users mo. So, example, punta ka doon sa users. And then, pag ikaw yung technical support, so, check mo muna kung itong user, example, yung users is nag-create ng ticket na hindi siya maka-access doon sa folders na yun. So, ang una yung gagawin muna is, check mo yung folders kung sino yung may permissions na makapag-update or add ng folder, documents doon, check mo kung members ba siya doon. So, ang una mong gagawin dito is, pag na-verify mo, example, siya yung members ng HR. So, example lang, nag-complain si user Argilo. So, i-double check mo siya, and then, click mo itong member of. So, pag click mo ng member of, nakikita mo dito, so, domain users is on default, and then member siya doon sa IT admins. So, it means hindi siya member sa HR. That's why meron siyang error na hindi siya pwede mag-access sa folder na yan.
Alright, so that is mga ka-IT. So see you next on the latest video on the next round. Okay? Thanks for watching. Bye-bye.